Hello guys, welcome to my vlog. So happy midweek. So today is Wednesday. Ipakita ko sa inyo mga ka-farm. Actually tapos na yung inbreed rice seed production natin mga ka-farm na hinarvest no ni karaang araw. So ngayon ay pakita ko sa inyo kung marami ba or madami bang mga insekto na dumapo dito dahil magkatabi lang itong inbred rice seed production at saka hybrid. Ito yung hybrid ay ginawa kong pang commercial dahil yung seed production is malaking ano pa yun mga ka-farm, malaking proseso pa yun, matagal pa yun magkapira. Kaya gumawa ako ng paraan na hindi ko ginawa lahat na seed production. So ito ang ginawa ko is meron commercial rice area ako. So ito ang naisipan ko na itanim. So ngayon, ito na yung status niya. By this coming November 10 is araw yan sa pag-ano nito, harvest. So sa ngayon, hindi talaga natin maiwasan mga ka-farm na mayroon talagang mga expected na ni mga ka-farm ha, na dadapo na mga insekto, lalo na yung rice bug, black bug, brown bug, kind of bugs nga pwedeng ikakasira or malakas manira tulad sa ating mga kapitbahay ba, malakas manira. O di ba? Tingnan niyo mga ka-farm, ito na yung ano. Kung magtatanong kayo mga ka-farm, hybrid to, ang ano nito is Biganti Plus. So sa napapansin nyo, kung nakikita nyo mga ka-farm, merong ano dito, mga rice bug. At saka hindi natin maiwasan ang ano talaga, yung uban o whiteheads sa palay. Sanhi yan ng ano, pag paninira pa din ng tinatawag na steam borer. So marami mga ka-farm na tingnan nyo, kapag ating i-disturb yung palay, merong makikitang lumilipad na mga ano, rice bug or piangaw. Piangaw ang tawag nito mga ka-farm, di ba? Pero hindi na to medyo mag-alala tayo ng ano, sobra mga ka-farm, dahil alam nyo, siyempre ano na to, nasa ripening stage na. So this coming Friday is ano na, haharvestin na to, anihin na to mga ka-farm. So ito mga ka-farm, ipakita ko may brown bug. Oh, lahi pa rin yan ng ano, black bug, basta mga bug. Tsaka ito mayroong ano, meron naman siyang makikita tayong spider mga ka-farm. Alam niyo ba mga ka-farm, yung malaking spider na yan, malaking spider na yan ang babae. At saka yung maliit, yan ang ano, male. So sa tuwing magbe-breeding yan, yung ano, spider, ang gagawin na spider ni male, dapat magbe-breed siya, dapat handa na siyang mamatay, dahil pagkatapos niya mabreedingan yung si female, ay ito ay kakainin ni female. So kaya buwis buhay talaga. Kaya kung ako, wag na lang akong mag-asawa kung ako'y sayo. Ito ay ang male, naghahanda na yan sa kanyang kamatayan kapag ito ay gusto magpa-breeding. Yun lang mga ka-farm ha. Sana may matutunan kayo na wag mo nang mag-aasawa katulad ni Spider Male. Basta, yun, kung naguguluhan kayo sa aking explanation, so paki-research na lang kay Mr. Google. So, continue tayo dun sa unahan mga ka-farm. Ay, syempre, pareho pa rin at pareho pa din yung makikita natin mga ka-farm, yung ng ambak-ambak ba or lumilipad. Ano yan? Mga pamili pa rin yan ng mga rice bug. Meron naman ako nakita dito na bago pa lang dito na pest mga ka-farm, yung tinatawag na RGB, rice green bug, RGB. Ano lang yun, bagong at saka very destructible na ano, pest na ano pa din, family sa bug. Grabe. Pero
hindi ko masyado nakikita dito at napapansin dito sa amin. Ano lang, kung sa Bisaya is parang mura lang siya hamantik ba o amigas. Pero family pa rin yan sa ano, bag. Hindi yan lumilipad sila mga farm. Nocturnal lang kasi yan kasi pag gabi lang sila lumilipad at saka sobrang takot sa tao. Kasi napapansin nila mataas ang hearing nila mga ka-farm, dahil kapag mapapansin nila may paparating sa kanila, dumiretso sila agad pababa doon sa base sila nagtatago. So hindi talaga mapapansin sa mga farmer, sa mga bawat farmer na meron palang pace na ganyan. Dahil nung ako ay nagtitraining, doon ko nalaman na sila pala ay nocturnal, kapag gabi na lang sila. Kapag gabi sila lumilipad at dadapo doon sa ating mga farm. Kaya advice kung madami yan sa inyo yung tinatawag na RGB o rice green bag, dahil alam nyo ba mga kaka-farm, yung RGB, tinatawag na RGB dahil rice green bag, ganito kalaki lang din sila at kahaba sa isang butil ng palay. Ganito. Kung ano kahaba yung butil, ba't hindi maklaro? Imbis na magpakita tayo ng butil, hindi naman makaklaro. Yan, mga ka-farm. Kapag ganito ka lang ang butil ng mga ka-farm mo ng palay is ganyan lang kalaki at kahaba yung tinatawag na RGB or rice green bag. Madami doon sa Surigao del Norte. Lalo na sa Mainit, Municipality of Mainit, mayroon madami doon na mga RGB. So kaya kung madami yon at saka baka nandyan na sa inyong mga lugar yan, kasi bigla kasi magbibigay ng damages, at tapos baka mapansin nyo walang makikita ang rice bag or piangaw, pero mayroong damage sa katulad sa rice bag. Maging ganito lang ang forma, yun, yung may mga tawag dyan, mga itim-itim ba, parang sasabihin tuloy sa iba na yung sanhi sa bakterya, di ba? Pero ang may pakanan pala doon yung RGB. Kaya advice ko sa inyo is doon sa tuwing kayo ay magi-spray ng pangpatay doon ng RGB is sa tuwing gabi or sa tuwing 6 PM, kasi hindi yan matatamaan talaga sila, kasi hindi yan sila makakita sa hindi nila ang ibig ko sabihin, lumabas sila kapag gabi. Yun. So, kailangan silang kontrolin sa tuwing gabi yung RGB or rice green bag. Kasi kapag sa araw is hindi natin yan makokontrol, kasi hindi yan matatamaan sila ng ng sprayer or pugs ng sprayer or basta hindi natin mahirap sila kontrolin kapag sa araw natin kung madami yung RGB or rice green bag. Yan. Ito medyo may madamo dito nga part mga ka-farm. Merong hindi pa lalo masyadong hinog, pero okay lang yan mga ka-farm. Yan. 1 hectare lang to mga ka-farm to. Yung hybrid ko. Itong hybrid tingnan nyo, susceptible talaga sila sa mga ganyan. Kaya no choice. Sa susunod ay siyempre kung mayroong magbigay sa atin ng hybrid, ay hybrid pa rin tayo mga ka-farm. Mag-hybrid pa rin tayo. Basta. Tingnan nyo, kahit dito pero hindi na to problema. Mayroong rice bag or piangaw dito, kasi nag-harvest ito nung nakarang araw. Siyempre papunta sila dito, wala silang madapuan. Mayroong mga juvenile stage, bagong pa yan, pisa. Basta ito yung resulta sa pagruruging, yung mixed variety doon sa or iwan ko anong variety to doon sa seed production. So kailangan silang i-remove. Dito lang natin to ilagay para madagdag sa ating dyan, para masali yan sa pag-harvest. Tingnan nyo mga ka-farm, nalata na.
Uy, mayroon pa dito sa gilid oh. Nalata na. Abrihanan dahil ni diri ah. Abrihanan panig-ayo diri ang mga ka-farm oh. Kailangan natin to i-open it. Uy. So maura to mga ka-farm akong gika-share sa inyo nga about sa RGB ug sa spider. Ug napatay ikadugang sa inyo mga ka-farm, kini mo yun silang abuton niya humay kay naani siya ani presente ni nga makita ang sabi sa nung unang kapanahunan or sa Bisaya katiguangan is abot ibong humayron kay nangapo. Ha, nangapo. Pero actually guys, based sa study is ano ni siya guys, kini ning ani false mat ni siya or rice mat. False mat gawa yan sa punggos. Yan, dami dito. Yan. Pero kung tayo ay maniwala na depende na lang sa ibigay sa atin. Depende na lang kung ilang sako ang ibigay na blessing sa atin mga ka-farm. Basta ang importante ay palagi tayong humingi sa kanya ng more blessing. Di ba? Sino namang nag-engage sa farming na hindi nang hihingi sa kanya ng blessing. So, yun lang mga ka-farm. Thank you so much for watching. Masasabi ko lang sa inyo is farming is life talaga. Di ba? Kahit kung walang nagfa-farm katulad namin, di man galing sa amin yung kinakain nyo, yung binibili nyo, di man galing lahat ng kinakain nyo na galing sa amin, galing pa din yan sa farm. Or galing pa din yan sa farmer. So kaya, wag niyong ismulin kami dahil kung wala kami mga farmer, wala kayong makain. Di ba? Walang mga ibang society or ibang courses na doon agriculture talaga yung nagpapakain sa lahat ng mga course. So yun, farming is life talaga. So thank you so much for watching guys. Please subscribe me and please don't forget to like if you like. But that's it. This is Bidasto Farm. Bye bye.